So ito pala yung video na nakuha sa dashcam ni JP bago yung aksidente. Continue on to 256. In 2.1 kilometers, turn left at Tadakari toward Mito. Uy! Maulan na naman ngayong araw na to. Ayan. Pero buti na lang hindi siya sobrang lakas. Pero bukang hanggang mamayang gabi na tong ulan na to. Ayan, oh. Tapos ang lamig-lamig pa sa labas. Ayaw tumigil talaga ng ulan. Parang gusto niyang umiyak ngayong buong mag-araw. Ayan, magandang araw po. So, ngayong araw ay medyo maulan. So di bali yung ulan na to maghapon na. Bukas na ata uli araw. Kapareho ko din ba kayo na kapag maulan parang ang lungkot ng pakiramdam. So ngayong araw ay walang pasok sa pabrika. Si Mama Aya po nasa pabrika na. Si Yunachang naman nasa Gakudo. Si Kuya EG naman ngayon ay nasa bahay nila Bienan. So dahil wala naman akong pasok ngayon, binabala ko sanang sunduin si Kuya EG. And lumabas kami dalawa. Ayan. So bala ko sanang pagupitan na rin si Kuya EG ngayon ng buhok dahil nga nalalapit na yung kanyang pagpasok or entrance ceremony sa kanyang junior high school. Tapos baka magbanding na rin kami ni Kuya EG ngayong araw. Total wala naman din akong pasok sa trabaho. Tapos dahil nga maulan ngayon, hindi tayo makakapag-Uber dahil nga motor yung gamit natin and mahirap namang sumugod tayo sa ulan. Kikita nga tayo pero magkakasakit tayo kaya pass muna tayo sa pag-Uber. So naisip ko na chance to para makapag-banding kami ni Kuya EG sa labas. Sama na rin kayo sa banding namin ni Kuya EG ngayon. So ito na nga po pala yung mga oras na bumabiyahe na ako papunta kay Kuya EG. Medyo maambon pa rin ang panahon pero syempre nag-iingat ako. Kung mapapansin nyo, 28 or 26 miles per hour lang ang takbo ko rito. So, ibig sabihin, 35 kilometers per hour dito sa Japan. And yung road na tinatakbo ko ay hanggang 40 kilometers pwedeng tumakbo rito. And ayan, 11:47 AM, ito na yung nangyari. Sa mga oras po na ito sobrang gulat na gulat talaga ako sa mga nangyari. Sa mga biglaang nangyari na to. Isa lang yung tanong ko sa sarili ko. Buhay pa ba ako? So naisip ko na buhay pa ako dahil nakikita ko pa yung mga nangyayari. Hanggang sa may bigla na lang lumapit sa akin. So lumapit sa akin agad yung driver nung kabilang sasakyan na nakabanggaan ko. Di bali, ito yung sasakyan niya. Nung lumapit siya sa akin, galit na galit siya sa akin. At sinasabi niya sa akin na kasalanan ko daw ang lahat kung bakit ko daw siya nabangga. So nagkataon naman na meron akong dashcam and tinignan ko agad yung video kung ano nga ba talaga yung nangyari. Kung mapapansin niyo sa video, ay nasa main road ako at siya naman ay nasa Tomare. Ang Tomare po dito sa Japan, ibig sabihin po nasa stoplight po siya. Na kailangan niya munang huminto at siguraduhin na walang dumadaang sasakyan bago siya pumasok sa linya. So dumating na nga po yung mga pulis at nag-iimbestiga na nga. At laging sinasabi nung driver na nakabanggaan ko ay kasalanan ko daw. Pero pagkatapos nga ng investigasyon, eto na lang yung mga sinabi ng mga pulis.
せん。じゃあ今回の事故は物と物の事故なので、違反金とか罰金とか、あとは反則点数っていうのはありませんから、あとは保険屋さん同士で話し合ってください。保険屋さんを絶対に通じて、保険屋さん同士でどうするのか決めてください。修理代とかで、保険屋さんに電話してすると、保険屋さんが自己証明っていうのを警察の方で取りに来るんですけど、万が一保険屋さんが自己証明書っていうのを自分で取ってくださいって言った場合には、およそ1週間後ぐらいに足利警察署の交通課のところに自己証明くださいって言えばくれるので、およそ1週間後です。もし言われたらで大丈夫ですか？言われたら言われたら自己証明っていうの。 Ayan, so dahil may mga hoken kami dito sa Japan, or insurance na tinatawag, ayan, pwede na rin kumuha ng wrecker para kunin yung mga sakyan na nabangga, and sila na yung bahalang magdala kung saan namin ito ipapagawa. And bahala na yung insurance na rin na magbabayad dun sa aksidenteng nangyari na to or mga nasira sa sasakyan namin. Sa ngayon, kausap na rin ni Mama Aya ang hoken or insurance para sa ibang detalye or ebidensya para malaman kung sino daw po talaga yung may kasalanan sa nangyari. Ayan, balitaan ko rin po kayo sa magiging desisyon ng mga insurance. Ayan, ito po yung mga nasira dun sa sasakyan ko. Nasira rin yung front light, pati na rin yung ating bumper. Yung gulong naman medyo nagaskasan siya dahil nga dito tumama yung sasakyan niya. Tapos ito po yung mga nasira sa sasakyan ko, mga natanggal na parts. Tapos sa kabilang part naman, ayan, umangat yung pinaka bumper natin. Ayan. Yan po yung nangyari sa sasakyan natin. So si Mama Aya nandito na rin sa sasakyan niya para kunin yung mga gamit na naiwan ko sa sasakyan. So ito naman yung tao na kukuha sa sasakyan natin. Dadali na rin ito kung saan namin ipapagawa yung sasakyan. Eh, hindi ko alam kung ilang araw or gaano katagal bago maayos yung sasakyan ko. Ayan, sobrang naawa ko sa sasakyan ko. Sobrang maingat naman tayo sa pagdadrive pero hindi ko alam bakit nangyari sa atin ngayon to. After po nang nangyaring aksidente sa akin, ayan, safe naman po tayo. And wala naman pong dugo or wala naman pong sumakit sa katawan ko. Sa awa ng Diyos, ligtas po ako. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay God na eto, nakakapaglakad ako and makakausap ko kayo. Ayan, sobrang salamat talaga kay Lord. Isa to sa mga karanasan ko na hindi ko talaga makakalimutan. Sobrang thankful ako kay God na hindi niya ako hinayaan na may mangyari sa akin masama. So, ayun, samahan niyo ako ngayon. May pupuntahan lang ako. Meron akong bibisitahin. Ayan, nandito ako ngayon sa church. Ito yung church na malapit sa amin, Ashikaga Church. Ayan, simba muna tayo.
Totoo nga talaga na maiksi ang buhay, ano? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa araw-araw. May mga biglaang pangyayari na bigla na lang susulpot, na magugulat na lang tayo, nangyari na, tapos na, nasa huli na ang pagsisisi. Kaya naman, dapat talagang mag-ingat tayo kahit anuman ang ginagawa natin, kahit nasaan man tayo. At alam nyo ba, sa nangyaring ito, mas marami akong na-realize talaga na ang sarili natin or yung katawan natin ay hindi naman para lang sa atin, kundi rin sa mga taong umaasa sa atin, nagmamahal sa atin. Yun ay ang pamilya natin. Alam nyo, naisip ko na lang, paano kaya kung may nangyari sa akin hindi maganda? Paano na ang pamilya ko? Paano na ang asawa ko? Paano na ang mga anak ko? Sino na ang gagabay sa kanila? Sino na ang tutulong sa kanila sa pang-araw-araw nila? Paano na? Kaya naman, after nang nangyaring ito, hindi lang ako mag-iingat. Dodoblehin, titriplehin ko pa yung pag-iingat na kailangan gawin ko. Mahalin natin yung mga sarili natin, doble ng pagmamahal natin sa pamilya natin.